Sandro, alam mo naman sa susunod na linggo ay magsisimula na talagang pasukan ng klase at kanina nga nabanggit ko ng Department of Education ay handang-handa na. Ngayon naman aalamin natin sa kapulisan naman kung talagang handang-handa na sila sa darating na pasukan. Ngayong umaga makakasama natin ating very special guest. Let us all welcome Senior Inspector Maricar Takeban, PIO QCPD. Good morning, Captain. Good morning, Ma'am Dayan, and good morning, Sir Sandro. Yes, ma'am, siguro pag-usapan po muna natin, ano ba yung mga ginagawa nating paghahanda nga para sa safety, syempre, ng mga estudyante natin ngayong babalik na nga ang pasukan? Bali, tatlo po ang tasking ng ating PNP, QCPD para dito sa ating Oplan Balikskwela. Unang-una po yung pagbabantay po sa ating mga suggested retail price na ini-implement ng DTI. So, we are encouraging po yung mga mamimili na kung sa tingin nila yung mga pinamimili nila is overpriced, i-report po agad sa ating kapulisan. Pangalawa po, sir, is yung ating pagpapanatili ng safety and security ng mga estudyante at mapatupad po natin to, tatasking po tayo ng mga kapulisan na magtatao po sa ating police assistant desk. Bawat school po is merong minimum na 2 personnel, PNP personnel na magbabantay. At ang pangatlo po, ma'am, is yung pagpapatupad po ng ating traffic security. So, in line with this, nakikipag-coordinate po kami sa MMDA and sa ating pong DPOS. And of course, Captain, bukod dun sa pagbabantay ninyo ng presyo na in cooperation with the DTI, meron din tayong mga binabantayan kung saan may mga lead or mercury content din ng mga content ang mga school supplies nito. Sakaling yung may mga pasaway pa rin mga nagbebenta, ano po bang mga karampatang penalty ang maaari nilang makuha? Meron pong laws and na pinatutupad ang ating batas. Kapag meron pong mga ganitong mga reklamo, maaari po na mawalan sila ng lisensya para magbenta. So, i-report po agad sa ating kapulisan para ma-actionan po agad. Yes. Ito po, mama, kung baga gaano po karaming ang mga tauhan natin ang ine-expect nating i-deploy nga po para ma-meet nga po itong mga safety measures na ng kapulisan natin? Starting po next week, actually ngayon naka-full alert na kami at full force po ang kapulisan ng QCPD na ide-deploy. Alright, Captain, alam natin na itong papasok na pasukan, 23 million students ang i-welcome back ng Department of Education and of course, ang kapulisan na rin. Ano po ba yung mga usual na mga problema na nakakaharap natin sa tuwing ito na nga, palapit na yung pasukan? Ang usual po dyan is yung ating traffic security. Medyo sumisikip po yung daloy ng trapiko. Kaya ito po yung mga pangunahin natin na ina-address. Meron po tayong mga traffic enforcers na naka-assign na po dun sa mga lugar na lalo na matataas po yung bilang ng estudyante. And then, yung nawawala sa classroom, hindi po alam yung pupuntahan ng lalo yung mga first time na pumasok. Kaya nakikipag-coordinate rin po kami sa mga school officials para i-discuss po namin yung aming mga anti-criminality campaign. Ma'am, ito po, base po ba sa inyo yung mga data na meron, kailan ba mas mataas ang mga crime? Tuwing pasukan ba or tuwing bakasyon? Iba-iba. Depende po sa lugar. Pero we are making our best para kahit po hindi totally ma-eradicate is ma-lessen po yung mga criminal activities. Lalo na nga pasukan yung mga bata po kadalasan ng mga nabibiktima sa mga ganito. At ito, Sandro, talagang malaking achievement ito mula sa kapulisan na may nahuli kayo na 25 million worth of shabu at 2 Chinese nationals na actually in preparation na rin ito, party na rin ito sa darating na pasukan. At hindi lamang yan, kung kanina atang umaga nagkaroon ng shootout, siguro maaari yung ikwento sa ating mga viewers. So, noong May 25, nagkaroon po tayo ng buy-bust operation sa tulong na rin po ng mga information na binibigay ng ating mga intel at saka mga assets. Dahil po dito, nahuli po natin ang itong dalawang suspect natin na dalawang Chinese national and then na-confiscate po sa kanilang possession ang 25 million worth of shabu. 25 million? Yes, ganun oo. karami. So, ang aming pong tansya, sila po yung supplier. Malaking supplier po ng drugs dun sa lalo na sa Fairview area kung saan nagkaroon po ng shooting spree noong May 11. Yes. And then, dahil nga po, tuloy-tuloy po yung mga ating drug operations, anti-drug illegal operations, kaninang umaga, 2:30 a.m., nagkandak na naman po tayo ng buy-bust operation at dahil po dito, nan-neutralize po yung dalawang suspect dahil nanlaban po sila sa kapulisan. Alright. Yung mga ganito pong kaso, bago po natin mahuli, gaano po ba natin katagal silang binabantayan? Kumbaga,
gaano katagal yung monitoring ng mga actions ng mga ganitong mga suspect natin? Iba-iba sir, depende po kasi once na meron kami matanggap na information, ibina-validate po natin ito. So hindi po natin na masasabi, minsan umabot ng linggo, meron din po yung araw, gano'n. Alright, ito naman Captain, isa sa mga, dahil nga malapit na ang pasukan, isa rin sa mga tinitingnan na usual problema sa loob ng eskwelahan ay ang bullying. So paano naman natin ito, pinaprioritize ba natin ito sa ngayon at paano natin ito tinututukan? Nakikipag-dialogue po tayo sa mga principals at sa mga school officials. Sila po ang mga first makakakita dito sa mga insidente na to. Magkakandak rin po kami ng dialogue sa mga estudyante para po So parang meron siyang kayong mga seminar na kinoconduct. Okay. Para bigyan sila ng impormasyon na ito ay bawal, na kapag sila ay mabiktima, agad po isumbong sa kanilang teacher, sa principal o sa kapulisan. Yes. And then ang action po dito, ang school po ba, ang teachers, ang ng mga, kumbaga, yung mga offenders, sino po ba ang mamamahala sa kanila? Unang-una po sir is ang makakaalam po agad kasi niyan yung mga kanilang guro. O kung hindi po sila makapagsumbong sa kanilang guro, sa kanilang magulang, saka po nila sasabihin o isusumbong sa aming kapulisan. Alright, siguro at this point, saan ba maaring dumulog ang mga, siguro yung mga estudyante sakaling magkaroon sila ng problema o kahit yung mga magulang o kahit sino man, sakaling may makita silang hindi ka nais-nais na pangyayari? We are going to establish po na police assistant desk sa mga eskwelahan kapag kailangan po nila ng assistance o pag meron po silang napansin na kakaiba o mga kahina-hinalang, agad po silang lumapit para po ating ma-address at mabigyan ng assistance yung mga estudyante natin. Paano po ang... And Captain, I think Sandro, meron na rin inopen ang PNP at meron na rin ang QCPD na parang social media kung saan pwede sila may Facebook, Twitter. Tama po ba? Yes, saan sila pwedeng, ano yun, para malaman din nila? Sa Quezon City po, meron po kaming Facebook account. Ito po yung QCPD React. At pwede rin po nilang i-follow ang Quezon City Police District at QCPD Reacted. Alright. Captain, siguro baka meron lang tayong mensahe na naisipaabot sa ating mga magulang at mga estudyante regarding sa paghahanda na rin ng kanilang safety na rin para sa pasukan. Lagi po natin pinapaalala na maging alerto at maging vigilante po yung ating mga anak. Iwasan po natin silang pagdalahin ng mga mamahaling mga gamit, Yes. mga gadgets, mga alahas kasi mas magiging madali po silang victim ng mga ganitong mga insidente. Alamin po rin natin ang emergency hotline ng ating kapulisan. Sa Quezon City Police District po, ang emergency hotline is 925-8417. Alright. At syempre, nandiyan pa rin ang PNP hotline na 117. Yes. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Senior Inspector Maricar Takeban, PIO QCPD. Salamat! Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga.